Sa bawat lungsod, may kalsadang ayaw madaanan. Isang tahimik na kalsada, balot ng dilim at lihim. Sa Quezon City, iyon ang Balete Drive. Isa itong daan kung saan hindi ilaw ng poste ang unang mapapansin mo, kundi ang isang aninong puti, nakatayo, naghihintay. Taong 1957, sa isang malaking bahay sa New Manila, nakatira si Clarita Villanueva, 18 taong gulang, maganda, mahinhin, laging nakaputing bestida. Sa mata ng iba, siya'y perpekto. Ngunit sa kanyang dibdib ay isang lihim na hinanakit. Edward, alas 9 sa kanto. Hindi na ako makakahintay. Mahal kita. Isang sulat na iniwan ni Edward para kay Clarita. Hindi sang-ayon ang kanyang pamilya sa pag-ibig nila ni Edward. Isa lamang itong driver sa isang ahensyang hindi kilala. At ayaw ng kanyang inang ipagpalit ng anak ang dangal ng pamilya. Ngunit ang puso ay di kayang ikulong. Gabi ng ika-22 ng Hulyo, palihim na lumabas si Clarita. Sa dulo ng kalsada, isang dilaw na taxi ang naghihintay. Akala niya'y si Edward ang nagpadala, pero hindi siya sigurado. Ang driver, tila mabait, nakangiti ngunit malamlam ang mga mata. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa may San Juan po, kanto ng M. Paterno. Alam ko yan, shortcut tayo. Tugon ng driver nang may pagngisi. Ilang minuto pa lang, napansin ni Clarita na pumasok sila sa madilim na daan. Wala nang ilaw, wala nang sasakyan, wala ring ibang tao. Kuya, hindi po ito ang daan. Saad ni Clarita na may halong pagtataka. Tahimik ka lang, sandali lang to. Hinila siya palabas ng sasakyan. Walang makakapigil. Sa ilalim ng punong balete, doon siya nilapastangan. Pilit siyang sumigaw, ngunit tinakpan ng mga palad ang kanyang bibig. At nang siya'y mawalan ng lakas, kinabukasan, nagimbal ang pamilya. Hindi umuwi si Clarita. Hinanap siya sa mga ospital, mga presinto, simbahan, hanggang sementeryo. Ngunit ni Anino, wala. Clarita, saan ka na, anak? Umuwi ka na, anak ko. Pag-iyak ng ina ni Clarita. Nagluksa ang kanilang tahanan. Ngunit sa lupaing iyon, may isa pa ring kaluluwang hindi matahimik. Si Clarita. Nilamon ng lupa ang kanyang katawan, pero ang kanyang galit hindi kailanman nailibing. Isang buwan ang lumipas. Gabi. Isang taxi ang bumabaybay sa Balete Drive. Tahimik, makinis ang daan, hanggang may babaeng kumakaway sa gilid. Mahaba ang buhok, nakaputi, tila luhaan. Saan po kayo? Pagtatanong ng driver. Diyan lang, sa dulo. Tahimik lang ang babae, hindi umiimik. Ngunit sa rearview mirror, napansin ng driver na iba ang kanyang muka. Wala siyang mata at may tumutulong dugo sa ilong. Ano to? Nandyan ka pa? Pagkagulantang ng driver. Mula noon, taon-taon, gabi-gabi, may mga ulat ng babae sa daan. Laging alas 12, laging nakaputi. Minsan nasa likod ng kotse, minsan sa rearview mirror, minsan sa upuan ng pasahero. Basang-basa, maputla, galit na galit. Kuya, totoo pala yung kwento. Akala ko kwentong barbero lang. Pero nung isang gabi, may sumakay sa akin. Babaeng maputi, tahimik. Pagsilip ko sa salamin, wala siya sa likod.
paglingon ko. Nandoon siya, nakatingin, umiiyak ng dugo. Panayam ng isang taxi driver sa kasalukuyang panahon. Ang Balete Drive ay hindi ordinaryong daan. Ito ay puntod, altar, sagradong lugar para sa isang kaluluwang kinalimutan ng mundo. At hanggang ang kanyang bangkay ay hindi nahahanap, hanggang ang kanyang pangalan ay hindi nabibigyang hustisya, patuloy siyang babalik, patuloy siyang makikisabay. Kaya sa susunod na sumakay ka ng taxi sa hating gabi, tingnan mong mabuti ang iyong likuran. Baka may puting bestidang nakaupo, tahimik, naghihintay. Dahil minsan, hindi lang kwento ang multo. Isa siyang paalala na ang tunay na kasalanan hindi kailanman nalilimot. Ito ang Ulap Noir. Magkita tayong muli sa susunod na kwento ng kadiliman. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Clarita Villanueva, 17 taong gulang, ay nahuli ng mga pulis habang palakad-lakad sa Ongpin. Walang direksyon, walang tirahan. Ayon sa mga tsismosa sa paligid, anak siya ng isang espiritista na matagal nang patay. Ang kanyang ama, isang Amerikanong sundalo na lumipad pabalik sa US. Matapos ang digmaan, sa Maynila, siya'y naging taxi girl sa mga murang sayawan upang mabuhay. Sa unang gabi pa lang niya sa kulungan, nagsimula na ang mga kababalaghan. Sumigaw si Clarita ng ubod lakas. Nanginginig sa takot. May 2 lalaking pulang mata. Nasa sulok sila. Sigaw niya. Ngunit nang silipin ng mga guwardya, siya lang ang naroon, pero may sariwang kagat sa kanyang leeg at binti. Araw-araw ay nadaragdagan ang mga kagat sa katawan ni Clarita. Walang ibang preso sa kanyang selda. Maging ang mga doktor na sumuri ay naguluhan. Hindi niya kayang kagatin ang sarili niya sa mga parte ng katawan kung saan may marka. Sinasabi niyang may 2 nilalang. Isa'y mababa ang boses, ang isa'y patawa-tawa. Dumating ang mga psychiatrist, kasama ang ilang dayuhang eksperto. Nilagay siya sa obserbasyon. Isang gabi, habang may doktor na nagsusuri, lumipad ang katawan ni Clarita mula sa kama. Isa sa mga nurse ay nahimatay. Matapos marinig ang boses ng bata, ay biglang naging parang boses ng matandang lalaki. Isang mamamahayag ang nagtangkang interviewin si Clarita. Ngunit sa gitna ng panayam, napatingin ang bata sa kanya ng diretso, ngumiti at sabay sabing, "Alam ko ang pangalan ng asawa mong patay na." Natulala ang reporter. Kinabukasan, hindi na ito nagbalik sa trabaho. Isang paring Katoliko ang nagtangkang ipagdasal si Clarita. Ngunit matapos lamang ang isang ama namin, bigla siyang nadapa at nahimatay. May mga gwardiya na rin ang nagsimulang makaranas ng bangungot at paglalagnat na hindi maipaliwanag. Dumating si Reverend Lester Sumrall, isang protestanteng misyonaryo.
Tinanggap niya ang hamon ng pagdarasal kay Clarita. Hindi ito gawa ng ordinaryong espiritu. Wika niya, nang unang humarap si Clarita sa kanya, napasigaw siya sa tono ng isang matandang lalaki. Ikaw ang susunod. 3 araw ng matinding panalangin, pagbuhos ng banal na tubig, at pagbasa ng Biblia ang ginawa. Si Clarita ay nagsusuka ng itim na likido, may amoy asupre. Nagpapalit-palit ang anyo ng kanyang mukha. Minsan matanda, minsan parang bata pa. Sa 3 araw, napasigaw siya. Ayoko na, umalis na sila. Tumahimik ang paligid. Tumigil ang mga kagat. Normal na ulit si Clarita. Pinalaya siya at inilihim ng gobyerno kung saan siya dinala. Ngunit ilang buwan matapos, sa isang baryo sa Batangas, may batang babae na nakitang may kagat at sigaw ng sigaw sa gitna ng gabi. Sinabi niya, may 2 lalaki. Sinisip-sip ang kaluluwa ko. Dumaan ang mga taon. Si Clarita ay hindi na muling nakita sa mata ng publiko. Ngunit ang kwento niya ay paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang anyo. Laging 2. Laging may kagat. Laging may isang batang babae na tila walang kamalay-malay, na may taglay ng mas matinding kadiliman kaysa inaakala ng lahat. Ang kwento ni Clarita ay paalala na kung minsan ang tunay na impyerno ay hindi sa ilalim ng lupa. Nasa loob ito ng katawan nating walang kalaban-laban. Ang pagsanib ni Clarita Villanueva ay naitala sa kasaysayan bilang isa sa pinakadokumentadong kaso sa buong mundo. Ngunit kung totoo ngang napalayas ang mga demonyo, bakit patuloy silang lumilitaw sa iba? Baka sa bawat paniniwala natin sa kadiliman, unti-unti natin silang pinapapasok. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.